Siya ay naiwan sa altar. Ilang taon ang makalipas, ang groom ay kumatok sa kanyang pintuan na kanya namang tinugunan. Ang pagpapakasal ay seryosong seremonya kung saan ang dalawang tao ay magkasamang nangangako ng walang hanggang pagmamahalan at pagkakaunawaan sa isa't isa. Pero may mga sitwasyon kung saan nauuwi ang lahat sa hindi magandang paraang iyong inaakala. Sa anumang sandali at pagkakataon ay pwedeng magtapos ang lahat sa altar nang hindi inaalala pa ang maaari nitong maging kapalit. Ang istoryang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa bagay na yan. Si Peter at Jasmine ay isang magkarelasyon na 4 na taon nang nag-iibigan, engaged at may plano ng magsama habang buhay. Mukha namang mahal nila ang isa't isa at mukhang pabor din naman ang kani-kanilang mga pamilya. Ang lahat ay tumatakbo na sana ng maayos, pero ang hindi alam ni Jasmine ay ang sekretong pakikipagrelasyon ni Peter sa ibang babae na nagngangalang Annabel. 2 taon ang karelasyon ni Peter ang babaeng iyon habang nakikipagrelasyon din siya kay Jasmine. Mahal na mahal ni Jasmine si Peter sa paniniwalang ito na ang lalaking matagal na niyang hinihiling na makasama habang buhay. Nais na rin naman sana ni Peter na makipaghiwalay kay Annabel para makapagpatuloy na lang siya nang walang abirya kay Jasmine. Takot din si Peter na makilala bilang manloloko at taksil sa katagalan. Si Annabel ay sadyang pampalipas init lamang para sa kanya. Pero ilang linggo bago ang inaasahang pagpapakasal ni Jasmine at Peter ay nagawang magbitaw ni Annabel ng isang revelasyon. Sinabi nito kay Peter na siya ay nagdadalang tao at ang ama ng bata ay walang iba kundi si Peter. Ito ay nagdala ng matinding galit at halo-halong emosyon kay Peter. Pero hindi niya matatanggap na lumaki ang kanyang anak na walang ama, dahilan para makisama pa rin siya kay Annabel. Sa paraang ito ay mas naging malapit pa si Peter at Annabel at ang dalawa sa puntong nagawa pang magsumpaan ng pagmamahalan at pagsasama habang buhay. Nang sumapit na ang araw ng kasal ni Jasmine at Peter ay sadyang nag-aabang na ang lahat. Si Jasmine ay hindi mapakalinon at sadyang nasasabik. Ang kani-kanilang pamilya at kaibigan ay masaya na ring nag-aabang. Walang kamalay-malay sa susunod na mangyayari. Isang oras ang makalipas ay labis nang nangangamba si Jasmine sa hindi pa rin pagsulpot ng kanyang groom hanggang sa mag-ring ang kanyang telepono na agad naman niyang sinagot. Si Peter ang tumawag at nagsabing, "Jasmine, patawad, pero hindi tayo pwedeng magpakasal. May mahal na akong ibang babae at magpapakalayo-layo na kami. Patawad talaga. Wala akong hiling sa'yo kundi ang kasiyahan. Magkakaanak na kami ng bago kong karelasyon. Ayoko siyang isilang ng walang kinagis ng ama." Si Jasmine ay labis na nabigla at nanlumo sa kanyang nadinig. "Anong taong klase ka? Paano mo tong nagawa sa akin? Matagal mo na pala akong niloloko matapos ang lahat ng ginawa ko." Si Peter naman ay ninerbiyos na tumugon. "Patawad talaga, Jasmine. Hindi ko talaga ginusto na ganito ang mangyari. Totoo na may kinakasama akong iba habang tayo. Pero ikaw ang mahal ko at nais kong pakasalan. Sadyang nalito lang ako sa nararamdaman ko. Pero ngayong nalaman ko na ang pinagbubuntis ni Annabel ang aming anak, ay bigla ko na lang tong naramdaman. Mahal ko na si Annabel. Mamumuhay ako kasama siya at ang aming anak. Muli at patawad. Hinihiling ko na makatagpo ka na lang ng ibang lalaking magmamahal sa iyo ng tunay. Hindi ko rin kayang lokohin ka, maging ang aking sarili." Si Jasmine ay naiyak na lamang. "Matapos kong ibigay ang lahat, ang buong oras ko at ang sarili ko sa iyo, ay ganito lamang ang gagawin mo sa akin? Sige, makinig ka. Ito na lang ang sasabihin ko. Sa buhay natin ay may kabayaran ng lahat. Isang araw sa buhay mo ay magagawa mong pagbayaran ng ginawa mo sa akin. Hindi ito isang sumpa kung yan ang iniisip mo, kundi isang kapalaran." Pagkatapos ang huli niyang mensahe ay binaba na niya ang tawag. Huminga siya ng malalim para humatak ng lakas ng loob, sabay hayag sa kanyang mga bisita na hindi na matutuloy pa ang kasal. Si Peter para kay Jasmine ay isang nakakahiya at manlolokong lalaki na pinagmukha siyang tanga sa harapan ng marami. "Patawad po sa inyong lahat. Pwede na po kayong makauwi. Kung gusto nyong bawiin ang mga niregalo nyo ay wala naman pong problema. Ayos lang." Maluha-luha ang pagpapahayag ni Jasmine sa harapan ng kanyang mga kaibigan, bisita at kapamilya. Silang lahat ay nakatingin sa kanya ng may simpatsya at awa.
Dahil sa matinding hinanakit na kanyang nararamdaman, ang mga magulang naman ni Peter na naroroon ay nagawa ring humingi ng tawad kay Jasmine matapos mapag-alaman ang nangyari. Sinabi nila na hindi nila ganong pinalaki ang kanilang anak kaya't maging sila ay nagulat sa kinahantungan ng lahat. Si Jasmine ay masaya na lamang at laging nandyan ang kanyang pamilya at mga kaibigan para sumuporta. Makalipas ang ilang araw, si Peter at Annabelle ay bumaba na ng eroplano para sa ibang state manirahan. Malayo lamang sa mapanghusgang tingin ng lahat. Silang dalawa ay nagawang maging masaya hanggang sa makabuo na ng isang pamilya. Habang si Jasmine ay nahihirapang pa rin maalis sa kanyang isip ang kasalang hindi nangyari. Siya ay nadepress at tuluyang nadala ng matinding kalungkutan. 3 taon ang nakalipas matapos ang ilang psychiatric treatments at syempre sa tulong na rin ng mga taong nagmamahal sa kanya, si Jasmine ay nagawang makabangon. Nagagawa na niyang manakbo papunta ng gym, mag-aral at magtrabaho sa isang kumpanya. Isang araw sa kanyang bagong trabaho ay nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Nick, isang elegante at makisig na lalaking nagmula sa isang mayamang pamilya na siya rin namang nagmamay-ari ng kumpanyang kanyang pinapasukan. Sa kabila naman ng kanyang antas at posisyon ay nasa ugali pa rin ni Nick ang pagiging mapagkumbaba. Si Jasmine ay naging sekretarya ni Nick ay nagagawa niya itong tratuhin ng maayos. Hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan para pahiyain at abusuhin ang kanyang mga empleyado. Sa halip ay tinatrato niya ito ng patas at may hustisya. Sa katagalan ay napansin na rin ni Nick ang waring pagkahulog niya sa kanyang sekretarya. Waring nagkakagusto na siya dito at waring may gusto din naman sa kanya. Kaya naman isang araw ay naglakas loob si Nick na makausap si Jasmine. Jasmine, baka baka pwede kitang mayaya kumain sa labas. Kahit hindi mamaya, kahit bukas o kung kailan ka pwede. Si Jasmine naman ay halos mapaatras sa biglang imbitasyon na yon mula sa kanyang amo. Dahil sa pagrespeto na rin sa kanyang boss ay hindi na ito tumanggi. Wala pa naman sa isip ni Jasmine na magkaroon agad ng panibagong karelasyon lalo't hindi pa tuluyang humihilom ang sugat na iniwan ni Peter sa kanyang puso. Matapos siyang iwan ito sa altar. Masaya na siya ngayong mabuhay bilang isang single. Si Nick naman ay nahahalata ang pag-iwas ni Jasmine sa ganong bagay at usapin. Ayaw niyang subukan na ma-pressure ito at napiling respetuhin na lamang kung anong kanyang nararamdaman. Pero mas lalo lamang naging determinado si Nick sa kanyang nararamdaman at wala siyang plano na sumuko. Sa bawat araw na lagi silang magkasama ay mas lalo lamang napapaibig si Nick kay Jasmine. Kaya naman nakahanda siyang gawin ang lahat, mapanalunan lamang ang puso nito. Kaya nag-organize agad siya ng isang espesyal na paghahapunan sa kanyang sariling bahay kung saan nagawa niyang imbitahin si Jasmine. Doon ay nagawa ng aminin ni Nick ang kanyang tunay na nararamdaman. Nung una pa lang kitang makita ay napukaw mo na ang puso ko. Simula noon ay mas lalong tumitindi ang aking nararamdaman sa puntong hindi ka na maalis sa aking isip. Pwede ba kitang maging kasintahan? Si Jasmine ay sadyang natigilan sa pagkabigla pero nagawa niyang umalma at nagsabing, "Isang karangalan ang madinig mismo sa iyo, sir. Nick pala, pero nasa mataas na antas ka ng pamumuhay habang ang pamilya ko ay simple lamang. Wala naman akong titulo at hindi din akong pinanganak na may gintong kutsara sa aking bibig. Sigurado ka ba dito?" Jasmine, ang magulang ko dati ay gaya mo. Nasa middle class lamang. Kung ano kami ngayon ay labis nila itong pinagsumikapan at pinaghirapan. Marami silang prinsipyong naituro sa akin. Malaki ang pasasalamat ko sa kanila na lumaki ako ng ganito kaayos. Jasmine, makinig ka. Mahal kita at nais kong maging masaya ka. Dahil sa bahagyang nararamdaman ni Jasmine para kay Nick, ay nagawa niya itong bigyan ng tsansa, maghilom ang kanyang puso. Nagawa niyang tanggapin ang proposal ni Nick. Nakakatuwa naman din dahil sa kanyang magulang at mga kapatid ay mabilis namang nagustuhan si Jasmine. Sa kabilang banda, si Peter ay namumuhay pa rin kasama si Annabelle at ang kanilang anak sa ibang state. Nasasabik na sa kanyang pamilya pero natatakot sa maaring maging reaksyon sa kanya ng mga ito sa oras na siya'y makauwi. Makalipas ang mahigit 2 taon, sa bahay ni Nick, sa harapan mismo ng kanyang magulang at mga kapatid ay nagawa niyang mag-propose at lumuhod sa harapan ni Jasmine. Naglabas ito ng isang wedding ring at nagsabing, "Nakahanda ka na bang ako ay pakasalan? Be my wife."
and the lady of my life. Nang makita ang ganda ng wedding ring ay magkahalong lungkot at saya ang kanyang naramdaman. Bakit? May problema ba? Sabihin mo lang kung may nagawa akong mali para maitama ko agad. Hindi, wala ka namang ginawang anumang bagay na mali. Sadyang may bumabalik lang sa aking memorya na nais ko na sanang kalimutan. Ang ina naman ni Nick ay agad napatanong kung ano ba talaga ang nangyari. Hindi ko pa na itatanong sa iyo ang tungkol dyan kasi hindi naman yan importante pa sa akin. Pero subukan mong magkwento at baka makatulong kami. Makikinig kami, ano man yun, ay aming uunawain. Kaya naman nagawa ng ikwento ni Jasmine sa harapan ni Nick at ang kanyang pamilya ang buong niyang istorya. Kung paano siyang inabandona sa altar ng kanyang asawa na matagal na palang siya'y pinagtataksilan. Kung paano ding lumayas ito kasama ang babae at nabuntis ng mga panahon na yon. Ang pamilya ni Nick ay sadyang natigilan sa nadinig nilang istorya. Kaya naman, labis silang naawa ng bigla para kay Jasmine. Mahal ko, alam ko kung anong yung nararamdaman. Sa totoo lang napagdaanan ko na din yan. Kaya alam ko ang ganyang pakiramdam. Anong ibig mong sabihin? May pagtatakang tanong ni Jasmine. Paano ang isang lalaki na may antas na gaya mo ay makakaranas ng ganun? Diyos ko, ang mundo ay sadyang maliit lamang. Nakahanda na sana akong magpakasal noon. May 3 taon nang nakararaan bago kita makilala. Sa kalagitnaan ng kasal na matagal kong pinaghahandaan ay iniwan ako sa altar ng bride para sumama sa ibang lalaki. Kung ano man ang lungkot na pinagdaraanan mo ay napagdaanan ko na rin. Nagdaan din ako sa depresyon at labis na pag-iyak sa puntong naisip ko nang wala ng halaga ang aking buhay. Kung di dahil sa aking pamilya ay hindi ako makakabangon kaya't alam ko ang pinagdadaanan mo. Si Jasmine ay agad hinawakan ang kamay ni Nick at sa harap ng kanilang pamilya ay sinabi niyang natagpuan na niya ang tunay na pag-ibig. Tinanggap ni Jasmine ang alok ni Nick na magpakasal. Matapos ang 6 na buwan na preparasyon para sa espesyal na araw na yon ay nakatayo na si Nick sa altar habang hinihintay ang kanyang minamahal. Si Jasmine ay dumating na suot ang kanyang magandang dress at ang kasal nga na matagal nang pinapangarap ng dalawa ay ganap nang natupad. Kasabay ng pagiging emosyonal ng marami. 3 buwan ang nakalipas ay ganap na ring nagbuntis si Jasmine na labis na ikinasaya ni Nick. Ang saya ng pagiging ama at ina ay mas lalong pagpapasaya sa dalawa at mas lalo pang magpapatibay ng kanilang pagsasamahan. Si Peter at Annabel naman na nagsasama pa rin ay masosorpresa na lamang. Isang araw si Annabel at Peter ay nasa kanilang bahay lamang nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Agad itong pinagbuksan ni Annabel at isang multo nga ng kanyang nakaraan ang kanyang nabungaran. Ito ay isang lalaki na nagngangalang Blake at si Annabel naman ay ninervyos ng sobra. Hindi ko tumapaniwalaan. Paano mo kong nahanap? Anong ginagawa mo dito? Sira ulo ka ba? Hindi na mahalaga kung paano kitang natagpuan. Nasaan na yung anak nating dalawa? Nais kong makita ang anak natin. Umalis ka na Blake, pakiusap. Parang awa mo na, umalis ka na. Si Blake naman ay agad hinawakan ng mahigpit si Annabel. Makinig ka, hindi ako nagpunta dito para wala akong mapala. Kailangan kita at ang ating anak, naiintindihan mo? Agad namang ginakap ng mahigpit ni Blake si Annabel at mariin itong pinaghahalikan. Si Peter naman ay agad nasaksihan ang eksenang iyon. Anong nangyayari Han? Sino yan? Magpaliwanag kayo. Si Blake naman ay may pagkasarkastikong nagsalita. Annabel, sa lalaki na yan mo ba ako pinagpalit? Isang lalaki na nagawang iwan ng kanyang fiancé sa altar at nagagawa ngayong sumuporta ng batang hindi naman niya tunay na anak. Dala ng galit sa kanyang nadinig ay nagawa ni Peter na kumprontahin si Blake pero si Annabel ay labis na siyang pinapakalma. Bakit? Hindi mo ba alam? Ganun ka ba ka-estupido? Ginawa ka lang tanga. Ang pinapalaki mong bata at sinusuportahan ay hindi mo anak. Ano to Han? Anong sinasabi niya? Ako ang ama ng anak namin. Sabihin mo yan sa kanya. Si Annabel ay sadyang ninenervyos na at nauutal. Hindi na malaman ang kanyang sasabihin. Planado ang lahat sa simula pa lang kasi alam naming mabilis kang mauuto. Kinasama ka lang ni Annabel para sa pera. Hindi ka naniniwala? E di pa DNA test mo ang bata. Para mas masaktan ka. Sa puntong yon, base na rin sa nagiging reaksyon ng kanyang asawa,
ay napagtanto na ni Peter ang lahat. Ang mundo niya ay gumuho ng biglaan nang dahil sa isang malaking kasinungalingan na nagawa niyang paniwalaan. Naluluha na lamang siyang nagsalita. Paano mong nagawa sa akin to, Annabel? Iniwan ko ang babaeng pakakasalan ko dapat nang dahil sa'yo. Pati pamilya ko ay natiis kong hindi makasama. Tapos ganto lang? Isipin mo na lang ang bata. Wala naman siyang kinalaman o kasalanan sa nangyari. Tama na, Annabel, hindi mo na ako maluloko kailanman. Nandyan na ang tunay na ama ng anak mo. At hindi ko obligasyon palakihin ang batang hindi sakin. Pero dahil ang bahay na to ay nakapangalan sa'yo at iniregalo ko sa'yo, ay iiwan ko na lamang sa'yo itong lahat. Pero ang pinansyal na suporta ko ay dito na nagtatapos. Pinagsisihan kong pinagpalit ko ang isang pambihirang babae na gaya ni Jasmine sa isang mukhang perang babae na gaya mo. Uuwi na ako sa lugar namin para hanapin si Jasmine at humingi ng tawad. Ang araw ng panluloko mo ay tapos na. Tapos na ang laro, Annabel. Ayoko nang makita ka pang muli. Umalis ka na sa buhay ko. Si Peter ay dumako na muna sa kanyang kwarto para mag-impake at dali-dali na ring umalis pagkatapos nun. Pero nagawa din naman siyang yakapin muna at magpaalam sa bata na itinuring niyang anak. Alam niyang inosente ito at hindi niya dapat idamay sa kanyang galit. Si Blake at Annabel ay naiwan sa bahay. At nang tangkain ni Blake na yakapin si Annabel ay bigla siya nitong tinulak. Nadidismaya na ang panluloko niya ay ganap nang nahuli. Si Peter ay ganap nang nakabiyahe papauwi sa kanyang lugar na sinilangan. Pero wala nang tumatanggap sa kanyang mga kaibigan at maging ang kanyang pamilya ay nagawa siyang itakwil nang dahil sa kahihiyan niyang ginawa. Panay ang pagmamakaawa niya sa tao, malaman lamang kung saan pwedeng makita si Jasmine pero walang nais kumausap sa kanya. Hanggang sa subukan niyang pumunta sa pamilya ni Jasmine para sa kanila humingi ng tawad pero pinalayas din siya ng mga ito pero nagawa pa rin niyang malaman doon ang address na tinutuluyan ni Jasmine na agad niyang pinuntahan. Siya ay napaharap na lamang sa isang magarang mansyon kung saan nagawa niyang mag-doorbell. At si Jasmine mismo ang siyang tumugon na natigilan naman nang siya ay mabungaran. Oh, anong ginagawa mo dito? Matagal-tagal na rin ha? Nasaan na yung mag-ina mo? Si Peter ay agad lumuhod at nagmakaawa. Mahal ko, nais kong makiusap sa'yo ng kapatawaran. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Dito na niya napansin ang tiyan ni Jasmine. Buntis ka ba? Oo, 7 buwan na akong nagdadalang tao. Si Peter ay biglang nanlumo sa kalungkutan. Bakit? Anong nangyari sa pamilya mo? Ba't ka ba nakaluhod? Hindi ko maintindihan. Dito nagawang maibahagi ni Peter ang nangyari kung paano siyang niloko at minanipula ni Annabel. Hindi ako ang ama ng anak ni Annabel. Sa tinagal-tagal ay napaniwala niya ako sa isang malaking kasinungalingan. Nagmukha akong tanga. O diba? Pinagmukha mo rin akong tanga dati. Yan ang sinasabi ko sa iyong kapalaran na mas matindi pa ang magiging ganti dahil hindi lamang naman ako ang nasaktan mo kundi ang mga pamilya mo din, pamilya ko at ang ating mga kaibigan. Ilang sandali pa ay dumating na rin si Nick. Bakit Han? May problema ba? Si Peter Han, yung kwento ko dati na dapat magiging asawa ko. Ikaw pala pare, kumusta na kayo ng pamilya mo? Si Peter ay natahimik na lamang. Pasok ka pare, inom tayo kung gusto mo. Matapos umiling ay marahan ng lumisan si Peter. Dala ang labis na pagkabigo sa kanyang puso. Walang ibang nagagawa kundi ang sisihin ang kanyang sarili na masyado siyang naging mapusok sa pagdedesisyon. At tama si Jasmine noon pa man na sa buhay ng tao, ang lahat ay may kapalit at ang nangyari sa kanya ang naging kabayaran sa nagawa niyang kasalanan. Si Jasmine at Nick ay masaya na ngayong namumuhay. Nagpapasalamat din sa mga kabiguang naranasan nila sa nakalipas dahil yun din naman ang naging dahilan sa pagtatagpo ng kanilang landas. Sadyang naging mabuti pa rin ang tadhana at kapalaran sa kanila sa bandang huli.